Halimbawa, yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Tignan natin yung nakaraan. Yung mula sa 50%, naging 35%, ba't hindi bumaba? Yun lang yung akin, yung 50-40%. Di ba pinagsak sa 35%? Di naman bumaba yung presyo ng bigas eh. Tumaas pa, di ba yung 34 pesos per kilo? Ngayon, lumobo na, nasa 62% per kilo. Eh bakit tumataas habang binabagsak yung taripa? Yun ang tanong ko, hindi ko maintindihan. Ngayon, sasabihin na naman natin, ibaba na naman, eh di lalong tataas, baka umabot na yun ng 80, 100. Palagi kayong regulatory, wala kayong developmental. Hindi ba kaya nire-review ko yung inyong livestock, poultry, and dairy? Puro regulatory, walang developmental. Revenue drop of about 9.4 billion. So malaki pa rin po yung matitira. Kasi hindi naman po all the way down to zero eh. May iniwan pang 15% tariff. And then parang in agreement with broadly yung agreement ng projections ng DA, retail price will fall. In fact, mas mataas pa nga yung projection ko. About 7.6 pesos per kilogram, no? Sa retail price po. Yan, Retail. FOB yan. Because imports, lolobong imports. Because lolobong imports. Wala pang shipping insurance, saka yung 15% sa presyo mo. Yeah, so that's... Kinukit ko na yan sa 5%, broken, sa 25%. Kahit sa durog na 100%, hindi pasok yan. Unfortunately po, kailangan bantayan yung palay price. Kasi ang projection po is 3.56 pesos per kilo ang bagsak ng palay price. So I'm sure maraming aaray din po dyan, and yun po ang mga kailangan balansehin po sa pagpapatupad po ng ganito. Pero yan po yung initial projections. Thank you very much. Imported, tumaas na rin talaga eh. That's the real problem. Kasi talaga mahal ang bigas miski imported. So yung mga projection po natin sa papel, hindi naman yan na ma-enjoy ng ating mga consumers. Kasi hindi makatotohanan ng retail sa palengke yan eh. Yes, yes, Your Honor. These are merely projections po. So, thank you, PIDS. Can you give us your written report para yung mga hindi namin na take, mabasa rin namin, di ba? Yes, Madam Chair. Kasi mahirap intindihin minsan. Okay. So, next is the PSA. Iba figure nila, may sarili silang figure. The impact of rice cost on household. PSA. Nandito ba PSA? Yes. Good afternoon, Madam Chair. Thank you po. On the impact of RTL on rice prices, the PSA does not have an impact analysis, but if I may report po in the context of rice inflation rate trends from 2018 to present. As a background po among the food groups, rice has the highest weight in the generation of inflation at 8.9% yung weights po. Meaning, when we compute the food CPR or inflation rate, yung rice po ang may pinakamataas na effect or importance po doon. Therefore, so wala kayong figure kung how it will bring down the cost of rice? Wala po, Madam Chair. So yun ang gusto namin eh. Hindi naman kami interesado dyan sa inflation. Palagi na lang sinasabi na ibaba ang tariff because it's the cost automatic because it contributes to inflation. Oo. But syempre ang concern namin yung mga consumer, how it's okay to bring down the tariff, but how will it affect the price of rice? Kasi that is the intention to bring down the price of rice. So you have no study on that? Wala po kaming official data on that, Madam Chair, but based on the fact na yung rice inflation po ang may yung rice po ang may pinakamataas na alam weights na natin yun. Everybody knows that. Yun lang ang palagi yung sinasabi. Ang tinatanong namin kung how will it bring down the cost of rice. Yun ang importante para sa ating consumer at sa para mga ordinary people. Kasi yun ang ginagawang reason why we are bringing down the tariff, to bring down the cost of rice. So we're asking you, how will it bring down the cost of rice? Ano ang projection? Nagbigay na ng projection ang ang PIDS, ayaw mag-agree ni Senator Amy. Nagawa daw siya ng sarili niyang computation, hindi daw ganun. O ikaw, ano computation mo? Wala kang computation.
Ganito Madam na lang kaya, kung nahihirapan tayo sa datos ngayon, what if, tignan natin yung nakaraan, yung mula sa 50%, naging 35%, ba't hindi bumaba? Yun lang yung akin, yung 50-40%. Di ba, pinagsak sa 35%? Di naman bumaba yung presyo ng bigas eh. Tumaas pa, di ba, yung 34 pesos per kilo. Ngayon, lumobo na, nasa 62% per kilo. Eh bakit tumataas habang binabagsak yung taripa? Yun ang tanong ko. Hindi ko maintindihan. Ngayon, sasabihin na naman natin, ibaba na naman, eh di lalong tataas. Baka umabot na yun ng 80, 100. Parang baliktad ang nangyayari eh. Yun ang gusto namin ipaliwanag ng mga dalubhasa, mga economist, kasi parang baliktad ang pangyayari. Ako rin. Ako hindi na nakain ng rice kaya I don't contribute to the high prices of rice. Vegetable na lang kinakain ko. And I'm teaching the people just to plant vegetable and eat vegetable. Oh, we can plant it in our homes. So madali lang, 'di ba? And rice we cannot plant in our homes kasi kailangan may malaking area. Okay, so can you next time can you give us a figure on that? We should review that kasi that has been the reason eh. Yung past kaya, yung nangyari noon, baka ma-analyze natin bakit imbes na bumagsak yung presyo, nagtaasan pa. International na, diba? Kaya na eh. Di ba ganun din yung baboy? Pinangako sa atin, babagsak sa 220 yung baboy. Eh yung liyan po, lumobo pa. If I may, Madam Chair, in answer to Your Honor, nung 2019 po, let's start nung January to March, nung in effect pa lang yung, newly in effect pa lang po yung RTL. Sabi ng PSA data, regular milled rice average 43 pesos, 43.10. Couple of years later, by October, last quarter of 2021, it became 38.20. So yan po yung una. Ang problema, noong 2023, dun natin naramdaman, pumalo po yung retail price. And that's because, yun na nga po, from the world market, bumaliktad na dati mas mababa siya, mas pababa siya, pero ngayon pataas. So naramdaman din po natin. Ang tanong, hindi naman bababa ang global price eh. Pataas ng pataas ang projection. So, pag nagbagsak ka ng taripa, pataas ng pataas pa rin ang presyo. Di ba? The same thing will happen as what occurred as you cited in 2019, lumobo. Yung 38, nadagdagan pa kasi ang taas-taas na ng presyo ng global. Eh ngayon nakikita natin, unang-una, talagang the global price for rice is really inflated. Ikalawa, alam na nila yung suppliers natin na nangangailangan tayo. Sinasamantala rin eh, tinataas ang presyo sa atin. So, At talagang nagkakaproblema. So itong pagbagsak ng taripa, hindi automatic nababagsak rin ang presyo sa palengke. So, parang ang solution is developmental, hindi pagbaba ng tariff. Oo, balik tayo sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. So, yun ang pintas ko sa DA. Palagi kayong regulatory, wala kayong developmental. Hindi ba kaya nire-review ko yung inyong livestock, poultry, and dairy? Puro regulatory, walang developmental. Ma'am, that's why we've changed our strategy now. It's more developmental than regulatory. Yes, ma'am. We've changed it. Foreign. Di dapat makaproduce tayo sa sarili natin. Bakit mo papatayin tong mga farmer? Sila yung magpo-produce. Diba? Yes. Ayan naman. Baka mamaya pang-import mo lang. Yung efficiency, dapat magdoble rin kung magdodoble ang budget. Like for example, yung National Rice Program nyo, ginagamit nyo sa pag-import ng hybrid rice seed at saka mag-import ng chemical fertilizer. How is that developmental? Is that developmental? Dapat tulungan nyo yung ating seed producers that they produce more seeds so we will not import. And then we will teach our farmers to produce their own organic fertilizer so we will not import na yung chemical fertilizer. Di ba yun ang mas tama?
O yan, kaya sinasabi ko sa iyo, galing ka sa NGO, dapat ikaw ang proponent. Yes, ma'am. That's what we're going to do. Okay. Okay. So yun ang sinasabi ko, the answer is developmental, hindi yung tariff kasi tataas na yung world prices eh. Yun ang prediction eh. Kahit ibaba mo tariff, wala rin. 'Di ba? Oh, kailangan mag-produce tong atin local ng mas marami para hindi na tayo i-import. Oh, 'di ba? At a lower price. Kaya tulungan natin sa mechanization, sa seeds, ano. That's developmental. Sige. Alam nyo, meron akong appointment. So we cannot finish. We cannot finish this. We'll just have a... You're lucky, ah. Nakaligtas kayo. We will have another hearing. Ang dami pa nito eh. PhilRice, PhilMec, TESDA, seed growers, ayun. So, I want to, thank you everyone for coming. And also, we'll have another hearing. So, we want to suspend this public hearing. Thank you. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ricardo Redino, sisihin natin si Liza Marcos, siya kasi ang presidente ng Pilipinas. Pahayag naman ni Cres Santilagan, nasa 25 per kilo daw ang kilo ng bigas, na naginip ka ba Mr. Marcos o nasa high cloud ka? At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Carlito Bulanden, pangarap mo Mr. President, tinagay na ng hangin. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.